Magandang gabi. So, gusto ko lang i-clarify no regarding sa monthly natin kay Pasinaraw. So, eto walang exact. Hindi ko sure kung tama ito, pero ito yung sagot nila sa akin nung nagtanong ako. So, ang sabi sa akin, kapag Cavite rate ka, 'di ba may Cavite rates, kapag saktong-sakto lang yung pinasa mo, walang labis, walang kulang, kahit piso. Halimbawa, ang Cavite rate natin, sample lang ha, sample computation, 12. Kapag 12 exact yung pinasa mo na salary, so, dun magbe-base pala sa 2,600 something na monthly. Ngayon, kapag ang pinasa mo naman na salary is 12,001, 05. So, may add na agad yun. So, yun yung yun yung nakita ko sigurong reason bakit kami mas mataas. Not sure. Kasi ako, Manila rate. So, expect, magkano sahod ng Manila rate? Ang hinihingi kapag Manila rate base ka is, I think, 14,000 ata. Parang ganon. So, ang salary ko, kasi nga, Manila rate ako. So, above sa 14. So, kaya siguro mas malaki. Pero, meron kasi akong isang friend din na halos same kami ng monthly. Pero, mas mababa din ang salary niya sa Manila rate. Pero above din siya sa provincial rate. Kaya hindi ko lang din sure kung paano tamang explanation bakit ganun. Pero ang sabi lang sa office, kapag sumobra kahit piso dun sa hinihingi na bracket, automatic daw yun, mas mataas yung monthly. So yun yung sabi. Pero wala naman sinabi si Pag-ibig. I think si Pag-ibig naman siguro nagko-compute. Hindi ko alam kung paano. So, ayun, sa amin, na mga mas mataas ang monthly, diba, wala tayong magagawa na. So, hindi ko din kasi alam kung paano ang kasi wala din naman in-explain mismo si Pag-ibig bakit ganun yung monthly natin. Nagtanong din naman ako sa office, ayun lang yung sabi. Nagtanong-tanong ako sa buyer ko, halos same lang kami, 5 kami. Then sa mga friend ko din, nakasabayan ko dyan. Then, tapos, direct sila kay Remulan, nag-reserve. Wala silang ahente, wala silang realty. Nag-direct talaga sila kay Remulan. So, ang monthly nila, parang mas mababa. Nasa 2,600 something, mga ganyan din. 2,700, ganyan. Meron ding isa, 2,800 something. So, iba-iba. So, ewan ko kung bakit. So, ayun lang. Update ko lang para at least aware na din yung iba. So, ayun pala ha, sa mga magre-reserve pa, halimbawa next year. So, depende kung saan nyo po gusto pa mag-reserve. So, halimbawa kapag nag-direct kayo kay Remulan, siguro I think mas mababa. Tapos hindi ko din alam kung magkakaroon. Kasi may nagtanong sa akin kapag nag-direct daw kay Remulan, kung mas mabibigyan ka agad o mapapriority, ay hindi ko po alam. Not sure. Pero, kung may idea na kayo at willing naman kayo mag-direct kay Remulan, no, magtanong kayo, tapos share nyo na lang sa akin. Kasi ang aware lang ako, may friend po kasi ako na nagtatrabaho kay Rebisco. So, sila po, under sila ng Remulan. So, may pabahay sila. So, ngayon, kapag nag-direct ka doon, opo, nabibigyan ka agad ng unit. Ganun yung nangyari sa isa kong friend. Bali, wala siyang ahente, nagtatrabaho lang siya doon. Tapos, tinanong lang ng HR kung gusto ng pabahay. So, nag-avail siya, less than a month, nabigyan na kaagad siya ng unit. So, ganun kabilis. So, hindi ko lang, yun kasi employee. Bali, ang HR na nila yung naglakad. So, not sure kung mismong kayo yung didirekta doon kay Remulan o sa office kung saan man ang pero alam ko sa Mandaluyong,
Not sure kung agad-agad po ipa-priority kayo bibigyan ng unit. Wala akong pinaka-idea kasi yun, nagbe-base lang din ako sa sa mga nakakausap ko, sa mga friend ko din sa office namin. So not sure po, no? So I'm sorry, wala akong mabigay sa yung sagot na matino. So ang gawin mo na lang po, kung sakaling willing ka po talaga mag-reserve under Mulad, ang punta ka na lang doon, drop by ka, tapos itanong mo na lang din po yung pinaka full details, then share mo na lang sa amin para magka-idea kami. So, ayun lang. Maraming salamat po. God bless.